Glyza's POV. Ouch! Ang sakit ng ulo ko. Wika ng kakagising lang na si Karen. Sumunod din si Rose na una na ding nagreklamo ng pananakit ng ulo niya. Grabe, napadami atang nainom natin kagabi. Saad ni Karen. Napatingin naman siya sa akin at biglang tumawa. Bakit ka tumatawa? Tanong ko. Napatingin rin sa akin si Rose at tumawa rin. Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Natatawang wika niya. Oo may nangyari kasi. Tumayo na ako at naghilamos sa CR. Tiningnan ko ang mukha ko sa salamin at ang pangit kong tingnan ngayon. Maputla ako at malalim ang mga eye bags. Hindi talaga ako nakaramdam ng kahit kaunting puyat kagabi. Nakakainis kasi na Adrian na yun. Binigyan pa ako ng iisipin. Kaya hindi na ako nakatulog ng maayos. Tinapos ko na rin ang pag-aayos ko at sabay na kaming tatlo na bumaba para mag-breakfast. Pumunta kami sa lobby at nakita namin si Tita Nori na nakikipag-usap sa staff niya. Good morning, ladies! Nakangiting bati ni Tita. Good morning po. Wika rin naman namin sa kanya. Sinamahan kami ni Tita kung saan kami uupo para makapag-breakfast. Isa yung malaking mesa at may 7 na upuan at tamang-tama lang sa aming magkakaibigan. Siyempre magkakatabi kaming tatlo at hinintay ng mga boys na bumaba. Binigyan kami ng mga staff ng kape at iyon muna ang ininom namin habang naghihintay sa mga boys. Tagal naman nila, nagugutom na ako eh. Good morning, ladies! Rinig ko sa likuran ko tumabi sa akin ang kadadating lang na pinsan ko. Kasama niya rin sina Lucas, Clarence at Adrian. Tagal niyo ah. Gutom na kaya ako. Wika ko. Dahil sa nandito na rin sila, nagsimula na kaming kumain. Ipinagluto pala kami ni Tita Nori ng soup para daw sa hangover. Mukhang kailangan ata ni na Karen at Rose to. Hindi naman kasi ako nalasing kagabi. Hindi kaya ata nakatulog ng maayos, Glyza ah. Hani ni Randy. Ewan ko, hindi ako makatulog eh. Wika ko naman at kumain na ng kanin. Bakit kaya no? Wika niya at tiningnan ako na parang tinutukso. Nako Randy, tigilan mo ako at kumakain ako. Tinigilan niya rin ako at binaling ang atensyon kay Adrian na ngayon umiinom ng kape. Adrian's POV. Nakikinig lang ako sa kanila habang nagkakape. Minsan rin ay tumitingin ako kay Glyza at napapangiti ako. Kasi mukhang gutom nga siya. Sa totoo lang, sobrang nahihiya talaga ako sa sinabi ko sa kanya kagabi. Hindi ako laseng that time. Nakainom nga ako pero hindi ako nalaseng. Kaya alam kong ginawa at sinabi ko kagabi. Hindi rin naman ako nagsisisi na sinabi ko sa kanya yon kagabi. Actually, masaya ako at nasabi ko na rin. Kinakabahan lang ako ngayon kung ano ang mangyayari sa amin ni Glyza. Kaya talaga ako natatakot umamin kasi baka layuan niya ako kapag inamin ko ito sa kanya. Pagkatapos namin mag-agahan ay nagkayayaan sila na maligo sa dagat. Nagpalit na rin kami lahat ng damit panligo at sabay na pumunta ng dagat. Umupo lang ako sa buhangin at nanood sa kanila habang naglalaro sa tubig. Sir, hindi ka po ba sasama sa kanila? Napatingin ako kay Clarence na umupo rin sa tabi ko. Akala ko ba walang magsasir sa araw na to? Saad ko. I'm sorry. Hindi lang ako sanay na tawagin ka sa pangalan mo. Napangiti naman ako. Hindi ko talaga alam kung bakit sobrang loyal sa akin ni Clarence. Kaya hindi siya nagkakaroon ng girlfriend dahil sa akin eh. It's okay. Hindi ka ba maliligo sa dagat? Okay na po ako dito. Manunood lang ako sa kanila. Binigay niya sa akin ng sunglasses at sinuot ko ito. Hey, Adrian at Clarence! Punta kayo dito! Wika ni Randy at kinaway-kaway pa ang kamay niya. Sumenyas ako sa kanila na okay lang kami dito. Nagulat ako kasi unti-unti silang lumalapit sa amin. What are you all doing? Wika ko at tumayo. Hinawakan ni Randy at Lucas ang kamay ko at sabay na hinila ko. Yung tatlong mga babae naman ay pinagtulungan si Clarence. Sabi na okay lang kami dito eh. Ang kukulit. Pagkadating namin sa dagat ay pinagtulungan nila kaming basain ni Clarence. Kaya wala na kami nagawa kundi sumama sa kanilang maligo. Lahat kami nagtatawanan habang naglalaro sa tubig. Kahit papano nawala ang pagod at stress ko sa trabaho. Ang iniisip ko lang ngayon ay magsaya kasama sila. Pagkatapos naming maligo sa dagat ay nag-umpisa na kaming mag-ayos ng mga gamit namin. Bago ko pa makalimutan ay bumaba muna ako dala ang wallet ko. Pagkarating ko sa lobby ay nakita ko sina Tito Noel at Glyza na nag-uusap. Andito na pala si Adrian. Wika ni Tito nang makita ako. Lumapit ako sa kanila. Ito po pala ang bayad sa pagstay namin dito.
Maghahati po kami ni Glyza sa bayad. Saad ko. Sabi ko naman sa inyo na okay lang kung hindi kayo magbayad eh. Pero sige, mapilit kayong dalawa eh. Pinaupo muna kami ni Tito sa upuan at binigyan kami ng maiinom. Kami na lang ni Glyza ang naiwan kasi may gagawin pa daw si Tito. About last night, napatingin ako kay Glyza nang magsalita siya. Ha? Saad ko. Totoo ba yon? Or it's because you're drunk? Wika niya. I'm not drunk last night, Glyza. And yes, it's true. Diretsyong saad ko. How? Why? When? Napangiti ako sa sunod-sunod niyang tanong. How? I don't know. Basta isang araw ay narealize ko na gusto kita. Matagal na tayo magkakilala. At sa bawat araw na magkasama tayo, it means a lot to me. Why? Gusto kita bilang ikaw. Even you are not perfect at maraming kakaiba sa'yo na minsan ay hindi ko maintindihan, ay gusto pa rin kita. I think that makes you more unique than others. When? Matagal na and I think mas nagustuhan pa kita ngayong mag-asawa na tayo. Ano ba naman yan? Hindi mo naman kailangan na sabihin yan. Naiilang na wika niya. Sana hindi ito maging dahilan para lumayo ka sa akin. Don't worry. Hindi kita ipe-pressure dahil lang sa nararamdaman ko. You can take your time. Bago pa ako madala sa emosyon ko, iniba na lang namin ang topic. Pinag-usapan namin ang mga nangyari about sa trabaho namin. Nakakagaan lang sa loob kasi naging komportable na ulit kami sa isa't isa. Third person's POV. Buong araw na hindi nakapagpahinga si Mr. Rivera sa kanyang office. Marami kasing gawain niya sa kumpanya bilang owner nito. Pagkatapos ng mahabang meeting ay pabalik na rin siya sa office niya para makapagpahinga. Naglalakad siya sa hallway nang makasalubong ang sekretaryang si Mr. Chua. Sir, may bisita po kayo. Andun siya ngayon sa office mo naghihintay. Wika ni Mr. Chua. Tiningnan niya ang relo niya at gabi na rin. Nagtaka siya kung sinong bumisita sa kanya sa ganitong oras sa office. Binuksan ni Mr. Rivera ang pinto at nakitang panauhin na nakaupo. Tumayo ang lalaki at binati siya. Good evening, Mr. Rivera. I'm sorry kung gabi na ako na dumalaw sa'yo. Wika niya at nakipagkamay sa kanya. Please have a seat, Mr. Suarez, sabi ni Mr. Rivera at sabay silang umupo. So, bakit ka pumunta dito ng ganitong oras? Diretsyang saad niya. I'm here to save you and your beloved company, Mr. Rivera. Nagulat siya sa sinabi ni Mr. Suarez. What do you mean? Malapit nang bumagsak ang mga De La Cruz. If you want, pwede tayong maging partners. Mr. Suarez, I think hindi tamang sinasabi mo ngayon. Kung may plano ka sa mga De La Cruz ay huwag mo nang ituloy. Madadamay ang anak ko sa gagawin mo. That's why I'm here, Mr. Rivera. Magiging ligtas ang kumpanya mo at ang pamilya mo kapag sumama ka sa akin. Pwede nating ipakasal ang mga anak natin para mas tumibay ang kumpanya nating pareho. Are you out of your mind? May asawa na ang anak ko ngayon. They can divorce, Mr. Rivera. Gusto mo bang sumama sa pagbagsak nila? Masasayang lang ang pinaghirapan mo dito sa kumpanya mo kung hahayaan mo na sumama ka sa kanila. Bakit mo ginagawa ito? Pero imbes na sagutin ni Mr. Suarez ang tanong ni Mr. Rivera, ay kinuha niya ang bag niya at naglakad papunta sa pinto. Bibigyan kita ng panahon para makapag-isip-isip, Mr. Rivera. But I can't wait too long. Wika niya at tuluyan ng umalis. Rose POV. Tapos na ako sa pag-aayos ng gamit ko, kaya naisipan ko munang mamasyal bago kami umuwi. Hindi pa naman tapos ang iba kaya okay lang rin kung mag-ikot-ikot muna ako. Pumunta ako sa gilid ng dagat at tumingin sa paligid. Sa may di kalayuan nakita ko si Mr. Valdez. Clarence na nakaupo sa buhangin. Lumapit ako sa kanya at umupo sa tabi niya. Tiningnan niya lang ako at binaling ulit ang atensyon sa dagat. Ang ganda, no? Asul na asul ang tubig. Saad ko. Yeah, you're right. Mahilig ka rin ba sa dagat, Clarence? Gulat siya na napatingin sa akin, kaya nagtaka ako. Why? Ngayon mo lang kasi ako tinawag sa pangalan ko. Nakakapanibago lang. Oo nga, no? Dito lang rin naman kita matatawag sa pangalan mo. You can call me Rose by the way, sir. Rose?
Di ko alam pero parang nakaramdam ako ng tuwa nang sabihin niya ang pangalan ko. Pero alam mo sir, bagay sa yung pangalan mo, mas lalo ka pang gumwapo. Natawa ako kasi parang namula ang pisngi niya. Okay ka lang ba? Namumula ka ha. Wika ko tinawakan ng pisngi niya. I'm fine, Rose. Let go of my cheeks. Wika niya't inalis ang kamay ko. Hindi ko mapigilan ang mapangiti. Andito lang pala kayo, kanina ko pa kayo hinahanap ah. Saad ng kadadating lang na si Lucas. Tumabi siya sa akin kaya nasa gitna na nila akong dalawa ngayon. What are you doing here? Ani ni Clarence. Why, nakaka-istorbo ba ako sa inyo? Bigla tuloy akong nakaramdam ng tensyon sa pagitan nila. Baka magkasakitan at madamay pa ako dito. Di ka dapat sumisingit na lang bigla kapag nag-uusap ang mga tao. Reklamo ni Clarence habang nagkakatinginan ng dalawa. May karapatan naman siguro akong sumingit lalo na malapit na kaibigan ko naman si Rose. Napakamot ako sa ulo ko habang nakikinig sa bangayan ng dalawang lalaki. Pwede ba? Tumigil na kayong dalawa. Saad ko tiningnan ng dalawa. Hindi na sila nagkibuan pero ramdam ko pa rin ang tensyon kaya pinaalis ko na silang pareho. Baka magkagulo pa dito at nakakahiya kina Tita Nori. Dahil na rin sa ako na lang ang naiwan ay tahimik na rin akong nakapanood sa paligid. Nakangiti lang ako habang nakatingin sa mga batang naglalaro sa tubig. Andrew's POV. Pagdating ko sa kumpanya ay agad akong pumunta sa office ni Daddy. Nalaman ko sa sekretarya kong plano ni Dad sa mga De La Cruz at ang balak niyang makipagtulungan sa mga Rivera. Hindi na ako kumatok at binuksan na lang basta-basta ang pinto. Naabutan ko si Daddy na may kausap sa telepono. Tatawag na lang ulit ako sa'yo, Mr. Rivera. Thank you for accepting my offer. Nakangiting wika niya nang ibaba ang telepono. What are you doing, Dad? What do you mean, Iho? Makikipagtulungan sa'yo ang mga Rivera? Anong klaseng blackmail ang binigay mo sa kanya para pumayag siya sa'yo? I did nothing, anak. Pumayag siya kasi iyon ang gusto niya. Nakangiti pa rin siya habang tumitingin sa mga papeles niya. Itutuloy mo pa ba ang balak mo na pabagsakin ang mga De La Cruz? Siyempre, Andrew. Tumigil ka na, Dad. Nawala ang ngiti niya at seryosong tumingin sa akin. May gusto ka sa asawa ni Adrian, di ba? Diretsong saad niya. How did you... I'm doing this also for you, Andrew. Kapag nawala ng mga De La Cruz, mapapadali na lang na mapasayo si Glyza. Hindi ba maganda yon? I know that he is trying to manipulate me. Yes, I like her but hindi ko kayang ginagawa ni Daddy. Tumigil ka na. O ako mismo magsasabi nito sa mga De La Cruz. Tiningnan ko siya ng masama. Matigas talaga ang ulo mo, anak. Tumayo siya. Saan pa ba ako magmamana kundi sa'yo lang rin, Dad? Tumigil ka! Sigaw ni Dad habang nakatingin sa akin. Rinig ko na bumukas ang pinto. At yabag ng kakapasok lang na tauhan niya. Sir, dalhin mo ang Sir Andrew mo sa kanyang kwarto. At hindi siya pwedeng lumabas hanggang hindi ko pinag-uutos. Seryosong saad ni Mr. Suarez. Lumapit sa akin ang tauhan niya at tinawakan ako sa braso. Huwag mo akong hawakan. Marunong akong maglakad. Inalis ko ang kamay niya sa braso ko at naunang lumabas ng office ni Daddy. Sinundan ako ng tauhan niya hanggang makapasok ako sa kwarto ko. Ikukulong niya ba ako sa kwarto ko? Kinuha ko ang phone ko sa bulsa ko at tumawag kay Mama. Si Mama lang talagang maaaring makatulong sa akin ngayon. Third person's POV. Kinaumagahan ay kakatapos lang maghanda ni Mr. Suarez para pumunta sa kumpanya niya. Bago pa niya mabuksan ang pinto ay bigla itong bumukas at bumungad sa kanyang asawa niya. Or should I say ex-wife niya? What are you doing here? Wika niya sa dating asawa. Pumasok siya at sinara ang pinto. Anong ginagawa mo sa anak ko? Bakit mo siya kinulong sa kwarto niya? Huwag kang makialam at umuwi ka na sa bahay mo. I'm busy, wala akong oras para makipag-away sa'yo. Hinayaan ko na maiwan sa'yo ang anak ko kasi akala ko'y magbabago ka ng dahil sa kanya. Pero hindi pala tama na iwan ko siya sa'yo. Ikaw mismong nagpapahirap sa kanya. Umalis ka na bago pa kita ipakaladkad sa mga tauhan ko. Seryosong ani ni Mr. Suarez. Ang bahay na pinatayuan mo ng mansyon ay pagmamay-ari ng pamilya ko at kasalukuyang nakapangalan sa akin.
Kaya may karapatan ako na pumunta dito. Tinapon niya ang bag niya sa gilid at tinulak si Mr. Suarez pabalik sa table niya. Palabasin mo ang anak ko at ako mismo ang makakalaban mo. Mahinahon pero seryosong banta niya kay Mr. Suarez. Kilala man bilang matapang at nakakatakot na tao si Mr. Suarez ay mayroon rin siyang kahinaan. At yun ay ang dating asawa niya na lubusan niya ring minahal noon. Tuluyan kaya na mapabagsak ni Mr. Suarez ang kumpanya ni na Adrian? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.